Mapagpalang araw, kaibigan. Kay Salon. Sa araw na ito, meron po akong ginawang drawing. Pinalaki ko lang po. Pero kinuha ko po dito sa Poimen Bible. Siyang ating pag-aaralan, minsan pa. Yung nakalagay po dito sa talahan sa likod. Ito po, tingnan lang natin. Yan lang po natin, Ito. Kalendaryong Hebreo. Ito. Ayan. Dito. Ito. Sandali, lumilipad. Itong guhit na itim, hanggang dito sa guhit na itim. Ayan. Huwag nyo pong napapasin, Ayan. Tignan nyo po, Ayan. Ang kalendaryong Hebreo. Ngayon, para lang madali tayong ayan. Ayan. Dito po, kalendaryong Hebreo. Ito kulay black. Ito naman yung kulay pula, kalendaryong Pinoy. Ayan, yung conversion, Para po tayo, yung kalendaryong Hebreo, ang nagsisimula po sila kalahatihan. Yung kalahati ng March at kalahati ng Abril. Ayan, March, April. Na tinatawag po sa Hebreo na Nisan or Abib. Yan po, Yung Abril, May, yung ikalawa, second is Ship. Ang tawag Ship. Z-I-F. Ikatlo, May, June. Siban. June, July, Tamus. July, August, Abab. August, September ay Elul. September, October, Etanim or Tisri. October, November, Bull or Marquez Ban. November, December, Kislev. December, January, Tibet. January, February, Shiba o Sheba. February, March, Adar. Yun po, Yun ang 12 kalendaryo ng kalendaryong Hebreo. Kalahati ng March, kalahati ng Abril. Ganun po, kalahati ng Abril, kalahati ng kalahating Marso, Abril. Abril, Mayo, June, July, August, June, July, August, July, August. Ika-6, August, September, October, November, December, January,
January, February, March. 12. Ayan o. May number po dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 6 ha. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, may number. Sa kalendaryo naman pong ginagamit natin ngayon, January, February, Marso, Abril, Mayo, June, July, August, September, October, November, December. Ngayon, ang babasahin po natin sa Biblia, yun tungkol sa pagbubuntis ni Maria at sa pagbubuntis ni Jesus, ay ni pagbubuntis ni Elizabeth at ni Maria. Okay, bago tayo papalawat, manalangin tayo. Panginoon Diyos, samahan mo kami na madali po naming maunawahan ang biblical pagbubuntis po ni Elizabeth at saka ni Maria. Wala po kasing nakalagay na kung anong taon dyan, pero makikita po namin, Panginoon Diyos, yung buwan na binabanggit ng yung anghel na si Gabriel. Salamat po. Buksan mo po ang aming mga puso at isip. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po sa Lucas, dito po siya magandang basahin, nakalagay, ano? Isang diretso lang po ito. Hindi na tayo magtatagal. Simulan po natin sa Lucas 1:26. Ano po? Ito po, Poimen Bible, Biblia ng mga pastor. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Lucas 1:26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang bayan sa Galilea, upang kausapin ng 27 isang dalaga na pangalay Maria. Siya nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. 28. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon." 29. Naguluhan si Maria na sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Yung pagbati, yung sa verse 28, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos, sumay sa iyo ang Panginoon." Sa 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Ayun, ano po, sinabi niya. Anong sabi kay Maria? Ikaw ay maglilihi. Kaya doon sa verse 29, yung pagbati, yun na po yung pasimula, ano? Ng paglilihi ni Maria. 32, siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang kanyang amang si David, ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari, 33, upang maghari sa angkan ni Jacob. Yung Jacob, yung Israel, ano po, magpakailanman. Ang kanyang pag-ahari ay walang katapusan. Ano po? 34, paano pong mangyayari ito gayong ako isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo banal at tatawaging anak ng Diyos. Yan. So, 2 beses inulit ng anghel Gabriel na tatawagin ng anak ng kataas-taasan Diyos, at saka dito, tatawaging anak ng Diyos. Maliwanag ang pahayag ng anghel Gabriel
na yung isisilang na Yesus ang pangalan ay anak ng kataas-taasan Diyos at saka banal. Banal yung kanyang isisilang. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Tatawaging anak ng Diyos. Sunod na talata, 36. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay bahog? Gayunman, naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. So duman siya paglilihi, nang sabihan sila, yun na simula ng paglilihi. Gayon may 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. 39, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. 39, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. 40, pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. 41, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Gumalaw si Juan Bautista na 6 na buwan na sa sinapupunan ni Elizabeth. Nang bati ni Maria si Elizabeth at kasabay nito, napuspos siya ng Espiritu Santo. Ito po salita ni Elizabeth. After na si mapuspos ng Espiritu Santo. 42, napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Meron na po laman, ang sinapupunan ni Maria. Kaya yung sinabi ng Anghel Gabriel, maglilihi ka. Yun na po yung pasimula, sumasayo ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, sumakanya na po. Yun na po yung pasimula ng kanyang pagbubuntis. Ano po? Ito, ulitin natin yung 42. Napasigaw siya sa galak, si Elizabeth po. Pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. 43. Sino ko upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Si Juan Bautista po yun. Yung pinagbubuntis naman ni Elizabeth. Kaya nung marinig niyang pagbati ni Mary, gumalaw po si Juan Bautista. Kasi napuspos po sila ng Espiritu Santo. 45. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ayun po, So, magkikita natin dito, noong 6 na buwan na yung tiyan ni Maria, ay ni Elizabeth, yun ang pasimula ng pagbubuntis ni Maria. Sumakanya yung Espiritu Santo. Yun na po ay simula ng kanyang paglilihi. Sipin niyo po nangiwas siya ng Anghel Gabriel, dali-dali po siya pumunta sa Huda upang dalawin ng kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Kasi sinabi ng Anghel, bahog ang si Elizabeth na yung kamag-anak. Pero ngayon, 6 na buwan na siyang buntis. Siyempre, ano bang madadama mo nung marinig mong buntis na pala yung kamag-anak mo? Samantalang alam mong bahog yan. Kaya nagpunta po siya kaagad. Gusto niya rin mapatunayan na yung sinabi ng Anghel Gabriel sa kanya ay totoo. At totoo naman. Lingkod ng Diyos yung anghel na yun Hindi naman magsisinungaling yun Kaya nung batiin niya si Elizabeth,
gumalaw na po si Juan Bautista sa kanyang tiyan, 6 na buwan na. Napuspos kasi po siya ng Espiritu Santo. Kaya nagsalita po siya, yun yung uli natin mga binasa. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Elizabeth. Siyempre, yung Espiritu Santo ng Diyos bumaba po kay Elizabeth. Kaya yung sinasabi ni Elizabeth, hindi po si Elizabeth yun. Speaking in tongues. Nagsasalita siya, pero ang totoong nagsasalita, yung Espiritu Santo na sumanib sa kanya, which is the Spirit of God. Ano po? Kasi kung hindi sasanib sa kanya yung Espiritu Santo, anong malalaman nitong si Elizabeth? Wala. Kaya siya nakapagsalita ng gano'n kasi nga, napospos siya ng Espiritu Santo. Naalala niyo pa si Esteban? Na mapospos ng Espiritu Santo, nakita niyang bukas ang langit. Doon sa Gawa chapter 7. Sabi niya, ayun, nakikita kong kapuspusan ng Diyos, ay kalwalatian ng Diyos at sa kanan naman si Jesus. Bago siya batuhin sa panahon ni Saulo. Kung hindi rin naman napuspos ng Espiritu Santo si Esteban, hindi naman niya makikita ang bukas ang langit. Unang-una, kahit na maganda yung timplada ng mata natin, ang tawagin po nila dyan, 20-20, hindi mo naman makikita yung langit hindi lang nakita, bukas pa nakita at nakita ang kalwalatian ng Diyos at nasa kanan si Jesus na na nakatayo. Ganun po yun. Parang si Juan sa Apocalypse, nakita niya po yung mga mangyayari in the future sa langit. Yung nagpupuri ang mga hangel, kasi po napuspos din siya. Ano po? Ang pumuspos sa kanya, Espiritu Santo. Pero pagka napuspos ka na, okay, wag na natin biglang naalala ko. Yung mga umiinom ng alak, yung markang demonyo. Ayun, mapupuspos ka ng demonyo ron. Pagkatapos mong umiinom ng alak, nag-oramentado ka. Nung araw po. Yan po paborito ng mga lalaki. Yang Geno, markang demonyo. Ang tawag markang demonyo. Kasi po doon sa label, si Angel at saka si demonyo. Pero talo si demonyo rin yung label. Ano po? Talo si demonyo. Kaya tawag po doon, markang demonyo. Kaya lahat ng umiinom ng markang demonyo, nadidemonyo. Napupuspos sila ng kademonyoan. Bakit po? Kasi po, isa rin po ako naging niyan, biktima. Nung araw po, yun ang paborito kong inumin, markang demonyo. Ano po, kasi po, nagtrabaho po ako sa Baguio, malamig doon. Kaya iniinom po namin markang demonyo. Ano po? Kaya, mawawala ka sa sarili mo Ano po, minsan, pagka nakakainom po ako ng markang demonyo, nawawala rin ako ng konti sa katinuan. Sa demonyo po yun Ang pupuspos naman sa'yo. At marami na rin po ako nakitang ganyan. O sunod, sa mga kanto-kanto, markang demonyo yung iniinom. Pagkatapos ng inuman, gulo. Napuspos na sila ni demonyo. Ayan, okay. Yung puspos po kay Juan, para nakita niya po yung managaganap in the future sa langit. Nakita niya, kaya yun po yung nakasulat sa Revelation. Kung may Biblia po kayo, hanapin niyo po, sinaset ko lang po yun, At si Elizabeth naman, hindi naman po makapagsasalita ng ganon kung hindi siya napuspos. Pati po nga si Juan gumalaw na sa kanyang tiyan. So, maliwanag. Kung dito po sa kalendaryo, na kinumbert ko po, kasi maliit po yung sa Biblia. Ayan. Sa ika-6 na buwan, sabi niya, ito po, kalahati ng August at September, yung kalendaryong Hebreo. Ano po?
yung kalendaryong Hebreo, kalahati ng August at kalahati ng September. Ngayon, sa kalendaryo naman natin Pilipino, ay ano po yung ika-6? June. Pero sa kanila noon, August at saka September. Na po, okay, bilangin natin ha. Yung kalendaryong Hebreo. Nagsimula po siyang mabuntis sa ika-6 na kalendaryong Hebreo. Ang tawag doon ay Elul. E-L-U-L. Elul. Bilangin po natin, 9 na buwan ng buntis ha. Dito po tayo kayong bibilang sa 7. Kasi sa 6 yan nagsimula. So bibilang tayo 7. Ito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama po ba? Simulan na. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 15. Ganito po. Siyam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi po. Ganito Dito siya nagsimula sa pagitan sa 6, August at September. Bibilang tayo ngayon sa 7. Kukunin natin yung siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa kalendaryong Hebreo po, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung siyam, yung kalagitnaan ng Mayo at saka June. Ibig sabihin, doon po ipinanganak ang Yesus. Ano? Doon ipinanganak ang Yesus. Pagitan ng May at saka June. Ngayon, sa kalendaryong Pilipino naman, kung sa June siya, ika-6, June, simulan natin sa July. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. March. Sa kalendaryong Pinoy po, sa ginagamit natin ngayon, Marso. Ipinanganak si Jesus. Yung siyam dito sa June June. Bibilang tayo ng July, simulan na natin ng July. 1, July, August, September, October, November, December, January, February, March, siyam. Kaya Marso. Ibig sabihin po, ito, most likely, ipinanganak si Jesus sa kalendaryong Pinoy, Marso. Sa kalendaryong Hebreo naman, pagitan ng May at June. Yan. Wala pong yan, walang daya yan, Ayan. Dahan-dahan. Ano po? Kaya approximately, nanganak si Maria sa kalendaryong Hebreo, pagitan ng Mayo at saka June. Alin sa dalawa? Yun kasi ang ikatlong buwan na ang tawag ay Siman. Ay Siban. S-I-B-A-N. Siban. Kaya nanganak si Maria sa taon ng Siban. Siban. S-I-B-A-N. Siban. Doon po siya nanganak. Sa kalendaryo naman natin, yun ay Marso.
Ayan. Kaya hindi na po tayo maliligaw ngayon. Ano po? Yan. Kaya po doon sa 6, sinulatan ko, Elizabeth Buntis. Buntis si Maria. Yan. Okay? Nandiyon sa kalendaryo natin. Sa kanila naman ay Elul. Pagitan ng August at September. Yung ikahanim ng kalendaryong Hebreo. So sa madalit salita, hindi tayo maliligaw. Kasi kung hanapin nyo po sa Googles, yung panahon ng Disyembre, nakikita po sa television, Googles, sa pag meron kayong internet. Yung December, taglamig. Taglamig. Kaya imposible po naman doon ipinanganak si Jesus kasi sa sabsaban, sa mga kulungan ng mga hayop, kural ng mga hayop. Oh, kasi po, namamastol yung tupa. Pastol tupa, doon sa gabi na yon may namamastol at sinabi ng mga anghel na meron silang dalang magandang balita, isinila ngayon sa bayan ni David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, na matatagpuan ninyo nasa nakahiga sa sabsaban kasama kanyang ina at stepfather na si Jose. So dali-daling nagpunta po yung mga pastol topa at nakita nga po nila at kinuwento nila yung sinabi ng anghel sa kanila. Nakasulat naman po sa Lucas chapter 2 naman. Yung binasa natin kanina, Lucas chapter 1, yung tungkol kay Elizabeth at saka kay Jesus. Yung kanilang pagbubuntis, ano po? Kung may Biblia po kayo, basahin nyo na lang po, ano? Yung sa Lucas chapter 1, yung tungkol kay pagbubuntis ni Elizabeth at pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Napasimulan nyo po sa 26, Lucas 26 hanggang 45. Kasi susunod doon, yung awit ng papuri ni Maria. Iba na po yun, ano? Okay. Sa chapter 2 naman ng Lucas, doon sa 8 hanggang 20. Dito naman po yung pagdalaw ng anghel doon sa mga pastol tupa ng gabi na yon, na sinabi, mga nanganak, may dala kami magandang balita sa inyo na malaking kagalakan. Isinila ngayon si Jesus sa bayan ni David. So pinuntahan ng mga pastol topa at nakita po nila yung pangyayari. Talagang nanganak po si Maria ng isang lalaki at Jesus po pinangalan sa kanya. In short, diyan makikita natin sa Biblia, merong ebidensya. Ano po? May ebidensya kung kailan nagsimulang maglihi si Maria at hanggang sa makapagsilang siya ng Jesus. Sa yung katawang tao, yun po yung Jesus. Ang tawag doon, Jesus, ang anak ng Diyos sa laman, na ipinanganak naman ni Maria. So, hindi na po tayo malilito ngayon. Ngayon, kung sakali man ang buong mundo nagsiselebrate ng December 25, para sa akin po, kahit po sa simbahan kinabibilangan ko, hindi po yung December 25 ang mahalaga. Ang mahalaga po, yung celebration ng meron tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa mundo. Wala pong iba kundi ang pangalan niya, Jesus. Yun pong importante. Masaya ka, nagagalak ka, nagse-celebrate ka. Hindi dahil petsa ng 25 ng Disyembre. Hindi po yun. Nagkataon lang, yung buong selebrasyon ng Christmas Day is December 25 po, ano? Buong mundo.
Mahirap naman kung magse-celebrate ka sa kalendaryo natin. Sabi ko nga po, yung Marso, o sasabihin mo, Marso, halimbawa, Merry Christmas! Ay, ano mangyayari nun? Ngayon kung sasabihin mo, nasa Biblia yan, pwede mo naman sabihin yon. Yan tanong. Ano yung sasabihin ng mga tao na walang alam sa Biblia? Siyempre, iba ang kanilang magiging perception. O baka maaari sabihin nila, baka nalipasan ng gutom, nalipasan ng yung hindi ka kumain, nalipasan ka ng gutom. O kaya naman, baka naman nakasiyabo ito, ay nahay. Maraming mga spekulasyon ng mga Pilipino. Ano po? Marami. Kaya dapat, dahil December 25 naman, ang buong mundo nagse-celebrate. Kaya kami po, hindi kami nagse-celebrate dahil December 25. Nagse-celebrate kami kasi merong Jesus na pinadala sa lupa ng Diyos upang tubusin ang ating kasalanan. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Anong sabi po rito? Sa unang Timoteo. Sa 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Yun. Anong gagawin ni Jesus? Ililigtas. Sino? Yung mga makasalanan. Sino po yun? Di tayo. Tayong mga tao. Makasalanan tayo. Kaya nagdidiwang tayo kasi meron pong tagapagligtas na pinadala ng Panginoon Diyos sa atin. Yun, doon ka magdiwang. Lagi ko nga po sinasabi, halimbawa, may utang ka sa Bombay. May biglang dumating yung kaibigan mo. Nagkataon, wala ka naman ng trabaho, wala kang iulog kay Bombay. So, nalaman ng kaibigan mo na may utang ka kay Bombay, siya na nagbayad. Anong madadama mo doon? Hindi ba malaking kagalakan? Masaya ka kasi wala ka ng utang kay Bombay. May nagbayad na sa utang mo. Parang tayo po, may nagbayad na sa ating kasalanan. Na dapat po tayo magbayad ng kasalanan, pero dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya po yung kanyang anak na si Jesus. Siya po ang nagbayad. Binayad niya po yung kasalanan natin sa kanyang ama, sa Diyos. Kasi sa Diyos ay nagkasala. Nung panahon pong yun na sinasabi sa Biblia, yung mga tao para sila mapatawad, naghahandog sila ng mga hayop. Sacrifice. Dahil hindi na nagustuhan ng Diyos ang mga sakripisyo ng mga hayop. Kasi depektibong hayop na inahandog na ng mga tao. Kaya ang ginawa po ng Diyos, ang anak niya pinadala dito upang maging handog. Yan ang tinatawag pong kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan nakasulat naman sa 1:1-29. Na sabi doon, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Ito ang kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na po ang tumubos sa ating kasalanan. Doon po tayo masaya dapat. Hindi po yung magabong andahan, masarap na pagkain, mga bagong damit, mga bagong, lahat ng bago. Hindi po ganon. Pagkabat di ko naman po sinasabi sa inyong dapat masaya ka dahil meron kang bagong ganito. Pero yung nakalagay sa Biblia, masaya tayo dahil meron tagapagligtas. Dapat yun po ang manatili sa ating puso. Na natutuwa tayo, nasasaya tayo, nagdiriwang tayo dahil meron tagapagligtas. At wala pong iba kundi si Jesus na pinadala ng Diyos dito. Kaya nga po sa 4:12, Ayan po. Hindi pa ba in Christ alone? Wala pang tagapagligtas kundi ang Panginoong Yesu-Kristo lamang. Yan po sinabi ni San Pedro. Di po ba? Kaya ako masaya po ako.
Ano? Masaya ako. Pero hindi po sa material na bagay. Naturalmente, nung araw po, bata ako, sabi ng mga magulang ko, hindi, bili nila ako ng damit. Eh, sino ba naman ang hindi masaya kung bibigyan kang bagong damit? Eh, kahit naman hindi Pasko, pag binigyan kang bagong damit, masaya ka. Lalo na kung birthday mo, re-regaluhan ka ng magulang mo, bagong damit. Kung hindi ba masaya ka, eh, salamat po tatay, salamat nanay. Oh, dahil meron silang binigay na regalo. Eh ngayon, kanino ka magpasalamat? Eh di sa Diyos. Salamat Panginoon Diyos. Nagpadala ka ng isang tagapagligtas namin. Kung hindi po pinadala si Jesus, lahat ng tao pupunta po sa apoy ng impyerno. Walang matitira. Lahat. Oh. Lahat tayo. Pero pinadala nga po si Jesus kasi mahal tayo ng Diyos. Oh, sabi doon sa 1:36 ay 16. Sampalatayanan mo na yung tagapagligtas, paniwalahan mo. Ano po, sa 1:16. Anong sabi rito? Kaya lagi ko sinasabi, pag hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin nyo na po. Panahon na para isuko ang buhay natin kay Jesus. Ito po nakalagay. 3:16 ng 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus po, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Pag mapahamak, impyerno po yan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan po? Sa langit. Yung kapahamakan, impyerno. Yung buhay na walang hanggan, papuntang langit. Yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, sabi ni Juan. Ngayon, si Jesus naman, ano sinabi niya? Tignan natin kung magkahugnay ba yung sinabi ni Juan at sumasampalataya kay Jesus. Tingnan naman natin yung salita mismo ni Jesus. Kung magkahugnay. Tandaan nyo po, nakasulat po sa Biblia. Ito, Gawa 26. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Sa ito, 18. O 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata. Sinong mimumulat niya sa kanyang mga mata? Ang kanyang mga mata. At sabi niya, susuguin kita sa mga Hudyo hentil. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito po. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Tumpak. Ano sabi ni Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Ano sabi ni Juan? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus. Sino man sumampalataya sa kanya? Kanino yung kanya? Kay Jesus. Tumpak. Kung ano yung sinabi ni Jesus, yun din na sinabi ni Juan. Eh bakit? Tagasunod si Juan ni Jesus eh. Hindi naman magsasalita ng iba si Jesus. Sasabihin niya, yung natutunan niya dyan kay Jesus. Kaya yung sinabi ni Jesus, yun ang sinunod ni Juan. Napakasimple, di ba? Patatawarin tayo ng Diyos kung sasampalataya tayo sa Kanya. Kaya sabi ko po, kung hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus, panahon na. Tanggapin nyo po siya, isuko nyo ng buhay nyo. Simple lang naman po yan eh. Tanggapin mo at ipamuhay mo yung
salita ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba, kaibigan? Hindi naman mahirap, di po ba? Parang 1 plus 1 equals 2. Hindi yung 1 plus 1 equals 11. Huwag mo nang guluhin ang isip mo. Yung magulo ang isip, yung 1 plus 1 equals 11. Magulo ang isip nun. Pero yung matino ang isip, 1 plus 1 equals 2. O maliwanag naman po yung binasa ko. Walang dagdag, walang bawas. Bawal po dito yung dagdag bawas. Sa lang yon? Sa Comelec lang. Dagdag bawas. Darating ang eleksyon. Smartmatic. Smart pa naman. Pero di ba mga daya-daya, pandaraya. Di ba ba? Kaya kaibigan, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ating po tinalakay, kung paano po nagsimulang magbuntis si Maria at hanggang manganak si Maria ayon sa Biblia. At ginamit po natin yung kalendaryo ng mga Hebreo. At kinumbert ko lang po sa kalendaryo ng Pilipino. Ano po? Kaibigan, alam mo na kung anong gusto ko. Manood ka ng video ko. After na manood, like and share. Malay nyo po, kakashare ninyo, makatulong din kayo. Kayo naman nasiran, mag-share na po kayo ng mag-share sa inyong mga kaibigan, kakilala, sa inyong kapamilya. Bakit po sa social media nagsishare po kayo? Hindi nyo naman batid ang kung ano yung sinishare nyo, basta nagustuhan nyo lang yung issue, share nyo. Minsan, pati yung kawalang yan, sinishare nila. Di po ba? Yung mga picture na bomba-bomba, sinishare din nila yan. Yun ang gusto niya. Yung mga sexy, ubad-ubad. Hallelujah. Ito po ang share nyo tungkol po sa aral ng salita ng Panginoon. Ano po? Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang aking munting video. Salamat po. God bless us all. Bye-bye.